Magandang umaga, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Ayon kay Police Colonel Fajardo, nagsumite na ng motion for reconsideration kaugnay sa naunang desisyon na nag-dismiss ng kaso ni Police Captain Ronald Moralde. Ang nasabing motion ay isang omnibus motion na humihiling sa Department of Justice or DOJ na i-reconsider ang desisyon ng Provincial Prosecutor ng Maguindanao del Norte. Kasama rin sa hiling ay ang prayer para sa transfer of venue ng preliminary investigation sa opisina ng DOJ para sa layuning mapanatili ang patas na proseso. Dagdag pa ni Police Colonel Fajardo, sa kasong isinampa sa Provincial Prosecutor noong May 22, 2024, na ipasa na ang reklamo laban sa nasabing prosecutor sa Ombudsman Mindanao. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang resulta mula sa isinagawang fact-finding investigation ng Ombudsman. Umaasa ang PNP na magkakaroon ng sapat na ebidensya para makapagsampa ng administrative or criminal case laban sa provincial prosecutor na tinitingnan ang posibleng grave misconduct at bias na nagdulot ng prejudicial na epekto sa serbisyo. Samantala, patuloy na isinasagawa ang investigasyon at mga pulis na sangkot sa issue ay natanggal na sa serbisyo. Nakapag-file na po tayo, ma'am, ng motion for reconsideration with respect kung matatandaan natin, ma'am, na na-dismiss po yung unang kaso at nag-file po tayo ng motion for reconsideration, omnibus motion for reconsideration for the resolution issued earlier by the Provincial Prosecutor of Maguindanao del Norte, including our prayer for the transfer of venue. So as of this time po, we're still waiting for the order ng Department of Justice kung pagbibigyan po tayo na ma-transfer po yung venue from the Maguindanao del Norte dito po sa mismong opisina po ng main office po ng DOJ for purposes po ng continuation po ng preliminary investigation. Doon naman po, ma'am, sa kaso na isinampa po natin doon po sa Provincial Prosecutor ay May 22 po ay nakapagsampa na po tayo sa Ombudsman Mindanao ng kaso laban po doon sa nasabing prosecutor po. So we're still waiting for the result po ng, as a matter of course po, nagko-conduct po ng fact-finding investigation ng Ombudsman na Mindanao and we have to wait for the result po ng fact-finding investigation. Maasa po tayo na meron po tayong sapat na ebidensyang naihain for purposes of filing administrative case and or criminal case against the provincial prosecutor po. Yung pong grave misconduct and definitely yung tinitingnan na po natin talagang there is a bias on her part, conduct prejudicial to the best interest of the service. So yun po yung mga kasong isinampa po natin laban po doon sa prosecutor po. Tuloy pa rin po, ma'am, yung ginagawa nating monitoring dahil wala pa naman pong warrant of arrest and hopefully once lumabas po yung warrant of arrest we could immediately implement that. And hopefully yung dalawang pulis na hindi na po nag-report at awol na po, tanggal na po sa serbisyo, I hope na once lumabas po yung warrant of arrest po ay piliin po nilang sumuko na lang at harapin po yung kasong isinampa po sa kanila ng Philippine National Police. At para sa iba pang mga napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Melanie Mapa para sa Police News Express.